Ang ating pong usapan heto na naman. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ngayon po December 12. Bumabati po ako sa inyong lahat ng maligayang umaga, awan-andaan, at maayos na pamilya. Sa kadahilanan po na ang ating mga nararamdaman sa ngayon marami ang mayroong maywagang karamdaman. Kaya kung sakali man po at ako'y mulit-mulit dumadalaw, nagbabalik sa inyo at kanya-kanyang lugar, lalo-lalo na sa mga nanonood at nagpa-follow up ng Facebook Mother Farin, Amparo Santos. Napakaligaya ko po sa kadahilanan na hindi naman ninyo binabaliwala ang pabalitang ito na bigay ng ating Panginoon. Kaya ako man po dito sa araw-araw ay tumitindig. Ipinararamdam ko lang po sa inyo ang tunay na pagpapaalala sa mga karamdaman ng mga tao. Na dito po sa lugar ng St. Joseph, Barangay Tabigiginto, Bulacan, ako po nakatira. Ngayon, ang aking pong isasalaysay ngayon, isang magandang balita para sa mga karamdaman. Ang unang pagbasa ko po ng karamdaman ang ating po palang tiyan, para po palang inodoro, yung katawang, yung ating bewang. Kapag po pala ito, napakaraming bakterya, naririnig na po lahat ang sakit. Naroroon na po ang sa bato, naroroon na po ang sa uterus, naroroon na po ang sa kolon, naroroon na po ang sa pag-ihi, sa panto. Kaya kung sakali po matututuhan ninyo ang aking sikreto, dahan-dahan ko pong ipinaliliwanag sa inyo ang lahat na hindi kayo masyadong maging dalubhasa sa kalungkutan. Na ang nakapaloob po dito pag po pala talagang napuno ang kolon, ito po pala sangkap-sangkap na duktong-duktong, tulay-tulay. Kaya ngayon po, ang aking pong ibabalita sa inyo, bukod po pala doon sa butas ng ating puwet, doon po, ito po butas ng ating puwet. Ayan, dito po pala sa sulok na ito po, kung nakahiga kayo na kaya, dito po pala ang sulok na punong-puno po ng dumi dito, hanggang dito. Ngayon, ito pong kaliwa, ito po pala ang napakaraming bakterya sa loob. Dito po pala nagmumula yun sa bato. Na-encounter ko po na yung po palang butas ng ating dumihan para po palang may pakpak ng manok na bumabaranda doon. Kaya po sa buwan po ng Disyembre, napakaganda po ng ibinigay sa akin ng Diyos ng paliwanag lahat sa dumi. Ngayon po ito po lahat na hindi matututuhan ninyo. Ako nila ba diba? Tunay na kay ganda po, tunay pong kay ganda ng inyong matututuhan. Pero una po sa lahat, ang dami kong masasabi sa inyo at paalala ko sa mga nakikinig, lalo-lalo yung malayo na hindi makarating dito. Ang mga bakterya po pala na katawan ng tao, kumakalat po pala sa katawan niya pag pumanit po pala sa buong katawan, ito po pala cancer na. Kaya nga po, tuwi-tuwi na isinesenyas ko po sa inyo na itong na-encounter ko sa katawan ng tao, sa colon, bakterya lang po yan. Doon sa butas ng puwet, pari mo nakahiga kayo, nakakamada po yan sa butas ng puwet ninyo. Kaya kung sakali man na tinuturo ko sa inyo ang pagkalikot sa sarili ninyo, dahil po, kapag po hindi kayo madumi, talaga pong madudukot ang tiyan nyo na colon cancer. Ngayon, kung ito po ba'y maituro ko sa inyo hanggang December 18, napakaganda ng aking iiwanang bakas ng alaala sa mga tao. At ang dami ko pong masasabi sa inyo ngayon na susunod na 2024, hindi na po kayo masyadong kakain ng napakarami. Huwag po hanggang may nakaparada sa pinggan uubusin nyo hanggang hindi, sabi nga ba, hanggang hindi overloaded na hindi kayo namamahinga. Kinakailangan din po may puwang, may hangin. Para rin po ito na kusinilya, para rin po itong telmo,
na kapag po overloaded, pumuputok. Nagpupunta po yan sa kanya-kanyang departamento. Ang akin pong na-encounter talaga, maunawaan ninyo sana ako dahil ako po 38 nang nagbabalita sa inyo dito sa St. Joseph Chapel sa Marantang bahay na dito po sa Giginto, Bulacan. Kaya ang tangi ko pong masasabi sa inyo, ito pong ating mahal na mahalin po natin ang ating labatiba. Hawakan mga mali. Kasi po, kapag po ito sinundot natin sa puwit na ganyan, ito po, ang sasabihin ko po sa inyo, umalis to kayo, kanya-kanyang pag-aaral, hindi nyo pwedeng iasa sa iba ito. Kayo po, tumindig kayo sa sarili ninyo dahil kayo ang mga may karamdaman. Lalo po yung mga malalaki ang tiyan, lalo po yung hindi maihi, lalo po yung hindi matae, lalo po yung may sakit na diabetes, lalo po yung may mga tataas ang uric acid. Ito po lamang, at yung mga nahihilo. Ito po ang i-explain ko sa inyo. Halimbawa mo po, ayan ang puwit. Ayan po ang puwit niyo. Ito po, dahil ito po yung right side, isisulok po ninyo dito. Ibig sabihin yan, colon. Di po isang na kayo, nakakalahating bag na kayo, o isa. Ayan, idudumi nyo po yan lahat. Pagkatapos, magtitimpla na naman po kayo ng another bag. Ito po sa sentro nyo ilalagay dito sa gitna. Ang tawag po dito, yung lahat ng lansa na inyong katawan, mga uric acid, mga kulay berde, mga mantika, lalabas po yun lahat. Ito na po ang pinakamatindi. Ito na po. Ito po yung sa left. Ayan po, ayan. Isunod mo sa left. Ito, mga kapatid, ang pinakamatindi. Ito, sinasabi ko sa inyo na hindi pwedeng pakialaman ng ibang tao ang inyong katawan. Idinantay ko ito niya sa inyo sa sarili. Kayo na may mga dinaramdam, kayo mismo. Dahil itanong niyo sa akin kung bakit. Kayo mismo, nararamdaman nyo kung nasaan ang depekto. Kung pagkagawa nyo sa kapwa ninyo, baka kayo matepo. Kaya kung ako mani na gano'n, huwag kayong magdunong-dunungan. Ang sagot ko sa inyo, parang pag-aaral ito ng grade 1 na kayo ang gagawa sa sarili nyo. Kaya itinuro ko ito sa araw nito. Mga kapatid, huwag kayong magdunong-dunungan at ito buhay ng may buhay. Ako naririto, nakita nyo, itinalaga ko na ang aking buhay para sa mamamayang Pilipino. Nagmamahal po ako sa inyo. Kaya ako po'y mapakayaman ko na sa pagmamahal sa tao. Ang aking po tatalakayin ngayon yung pong talagang mga minamanas na, mga kapatid. Dahil napakabigat ng mabutas. Ang pera napakahiwaga. Kayo ba'y magtitiis na lang na kayo nakahimay-may, nahihilo, nalalata, nakabulagta sa higaan. Kayo mismo ngayon. Kaya ako naupo dito. Hindi ako tatayo. Kukunin ko kayo ngayon lahat sa paupo. Ito na po ang senyas ng Mother Paring sa December 12, 2023. Ito na po ang puwit ninyo. Ito na right side. Ito uric acid. Ito na po. Naririto po pala ang bodega ng tain ng tao. Dito po nyo makukuha. Kayo, pag po yung bag na yan dito, ito po ang kamada ng cake na iyan po ang dinudukot ko. Kaya kung kayo po may colon, hindi po kayo maiihi. Kung kayo po may single mom na kayo, single kalalakihan, problema din po ito. Kaya kung sakali man na idinuro ko sa inyo sa araw nito, ipinokus ko sa inyo, ayan, diyan kayo nakahiga, nakatihaya, ayan, right, ito yung uric acid, ito yung pinakabudega ng taihan. Dahil naririto, mga kapatid, naririto ang butas ng dumihan. Pag ito'y nagsara at pumunta dito sa kababaihan, pumunta dito sa loob ng sentro, ano lalabas yan? Magkakaroon kayo ng bukol sa matres. Magkakaroon kayo ng tama sa lining. Magkakaroon kayo tama sa left, sa ihian. Kaya ngayon, itong araw nito, itatitle ko dito sa araw nito, Marie, ang pagtuturo ni Mother Paring sa paglalabatiba na ang ibig sabihin, ang magsisikap nito, yung may karamdaman.
hindi nyo pwede kayo magdunong-dunungan. Kaya umalis to lahat yung mga may dinaramdam na mga naririyan na. Hindi nyo dapat pabayaan na tiklupin na 2 buwan na yung tiyan nyo hindi kayo dumudumi. Paipot-ipot, pakatas-katas. Ha? Kaya ngayon naririto na ang Mother Paring at nakaupo, nagdidikta, nagbabalita na kung paano ang paggamit ngayon dito sa Labatiba. Ganyan yan, ayan. Uulitin ko, ganyan. Ngayon, kung kayo may karamdaman, kayo ang gagawa. Pag pumapaw sa tiyan ninyo, alam ninyo. Kung kayo gagamit, hindi naman nyo naiintindihan, di mali kayo. Mahirap magdunong-dunungan na hindi kaya. Hindi nyo kayang panagutan ang buhay ng may buhay. Kaya nga ako dito sa amin, sa chapel, alam mo ba, na kung nakikinig man ang lahat ng mga tao na nagpupunta rito, bawat pasok, pirma, na ang nilalagay ko ang inyong karamdaman, puro kayo nanggaling sa ospital, puro kayo hindi puro kayo hindi bata hindi kayo makatulog, puro po, lahat na yan, pinapipirma ka. Kaya isang pasok dito, pirma. Pero ang pinakamatagal na punta po dito ng tao hanggang 4. Ang 4 naman po dito, kasama na po yung prostate. Ang prostate, hindi kayo mahihirapan mga kapatid. Bakterya lang ito na naiipon, na nagbarbara. Kasi ito parang tulay sa tiyan. May iskinita may iskinita puntang Divisoria, may iskinita puntang Quiapo, may iskinita na puntang Mindoro, puntang May Kawayan, puntang Malacanang. Ngayon, itong aking pagtuturo neto, siguro at marahil, maiintindihan nyo, kayong may mga karamdaman, humiga, at tignan nyo ang aking pinaliwanag sa araw ng December 12. Talagang hindi ko po kayang ipaliwanag ang aking ninais at ginusto ng Diyos para sa aking kinalagyan. Kaya ang dami kong binabanggit sa mga taong nagpupunta dito, huwag na kayong magtatanong kung magkano ibabayad, mga kapatid. Ang pag-isipin na lang ninyo, yung kayo may mga gamit dadalhin, may bayad, meron pa kayong ibibili ng gamit. At ako naman, open sa inyo. Pag itinuro ko, pwede kayong pumunta sa Mercury at doon. Kaya lang, kung magkamisan, hindi nawawala ang pagkakamali. Hindi tama ang kanyang binibili. Kaya ang inyo sanang paspilot, inyong gawin. Itanong niyo sa akin, ako naririto, nagmamalasakit lang ako ng sagad. Itanong niyo sa akin kung bakit at ano, kasi malapit nang magtapos talaga Aampang-ampang na po ang Mother Paring. Kaya pinipilit na lang pong gumalaw dahil 84 na po ako. Kung ngayon po, kayo magkukonsulta dito sa akin, habulin niyo ako hanggang Disyembre. Pag naipaliwanag ko sa inyo ito, uuwi kayo sa inyong tahanan na ididiktas ko sa inyo. Alam niyo ba ang nakahanda na usapan natin? Pag kayo ay kinausap ko, ihanda nyo ang cellphone nyo, tuloy-tuloy ang aking pagpapaliwanag sa inyong mga tao. Kaya itong importanteng mga lumalabas sa ating sakit, sa bato, colon, prostate, diabetes, yung mataas ng uric acid, nakukuha po lahat ito, hindi po kayo maniniwala. Hindi ko akalain na ipagkatiwala sa akin ng mahal na Panginoon na nakakukuha po ako ng samboting parang mantikang orange na kuling mantika na pinagpirituhan ng liempo. Kaya kung ito ay sasabihin ko sa inyo, hindi na kayo masyado paalala. Naaawa ako sa mga tao, lalo-lalo na yung mga walang pera. At bukod po sa roon, pag po kayo napaoperahan na napakalaki pong depresya, depekto. Siyempre po, pag nabutas na po yan, pag po nauuntag na. Itanong niyo sa akin kung ano na naman ang kahidatnan. Kapag po ang isang bagay, ikukumpara ko sa inyo. Kapag ang isang mangga biniyak mo, hindi na buong mangga yan, sira na. Talupan mo lang yan, sirang mangga na yan, hindi na yan buo. Sagot. Kung bagas ba, magulang na mangga, hindi na mahihilog yan. Di patsi-patsi na yan. Ngayon, dito sa aking binabalita na ito, sa araw na ito, hulog ng ating mahal na Panginoon. Unay Diyos, kayo ay aking binibigyan. At ito naman, unay Diyos, kung hindi naman ang Panginoon ang nagpapaliwanag sa akin, bakit ko ba kayo pakikialaman?
Ha? Mga kapatid, nakikinig kayo. Eh, yun lang buhay ko, hindi ko malaman kung saan ko ilalagay. Sagot kayo, opo. Kapag ang senior citizen pala, 2 oras na lang, 3 oras na lang ang tulog. Ha? Nakapikit nga, nag-aabang. Ano yun? Like me. Ha? Lagi akong nagdadasal. Anong iniintay ko? Yung pagsalubong sa akin ng ating mahal na Panginoon. Tandaan niyo yan. Aabutin niyo rin. At ito sinabi ko na ito ay hindi magmamaliw sa Facebook. Kapag kayo ay umidad na ng 70, ibang-iba na kayo. Hindi kayo mangingiti. Kapag kayo ay madidibdibin, mga kapatid. Kaya lang, ang tangi kong masasabi sa inyo, yung namang masyadong mga pabaya sa pamilya. Walang ginagawa kundi umupo sa baraha. Wala man lang naguhitan. Kinakailangan hindi ang tao hindi mabuhay ng ganyang sitwasyon. Kaya ang aking pananawagan ay ayusin nyo ang kapaligiran na ang bakas man lang ng kahapong nagdaan ay mayroong ganda. Ngayon, ang aking pong tinatalakay, kung wala kayong pambili ng labatiba, kumuha po kayo ng pitchel. Pumunta po kayo sa tableria, lagisan po isaksak nyo po na isaksak sa pit nyo. Kung sino ang may karamdaman, iyon po ang paghawakin nyo at pagsaksakin nyo. Dahil kasi po, pag umaapaw na ang tubig, nalalaman niya na may karamdaman. Eh kung kayo magdudunong-dunungan, umaapaw na pala, hindi nyo pa alam. Kaya mga kapatid, gumising kayo. Eto na si Mother pa rin, kasalukuyan sumisigaw sa St. Joseph Chapel, Barangay Tabigigito, Bulacan, para maintindihan nyo kung ano at paano na ang tao ay para mabuhay. Ang nais ko mga kapatid, hindi ang lahat ng tao ay nandoroon at puro masakit at puro may tapalang ulo na puro lahat ay may karamdaman. Pero mga kapatid kong minamahal, kapag po itong aking isinenya sa inyo sa lahat ng karamdaman, hindi nyo sukat akalain na bakterya lang po yan. Lalo-lalo na po yung sa matres, sa lining, sa lahat ng bagay. Mga kapatid kong minamahal, na ito ang aking nadiskubre. Alalahanin nyo lang po, ganito ang aking sasabihin. Ang aking po sinasabihan, yun lang pong may paniniwala. Hindi ko po sinasakop ang walang paniniwala. At lalo-lalo naman po yung nakarating na ng kapraso sa may karuno na ng kapraso. Iyan po pitsidera na matapobre pa. Kaya ngayon, ang aking tinatawagan, wikat banggit, yung nauuo ko lang sa makikinig sa akin. Sayang ang aking sasabihin, doon sa mga pitsidera dyan. Kaya ako nagtsatsaga dito, may makinig lang sa akin 10, iyan ay kakalat. Hanggang ako'y mawala, iyan ay maaalala nila na eto ang sinabi ng Mother pa rin natin nung siya nabubuhay pa. Kaya ngayon, ang dami kong masasabi, dumilat kayo, yung lahat na malaki at yan, yung lahat na hindi maihi, yung lahat na may prostate, yung lahat ng yung diabetes. Bakit kayo hindi magtatangka sa diabetes? Yung diabetes, nakapunso lang dito, sa likod neto. Alam nyo, ituturo ko sa inyo, left side, dito, malapit ito sa spinal. Kaya kung ito'y pabubuksan nyo, hindi rin malilinis. Itanong niyo sa akin, kapag sinilip ito, alana, mamamagana lang kayo, uuyad-uyad kayo. Ang kalapat ninyo ay wheelchair. Eh bakit kaya hindi napakaganda ng aking sinigaw sa araw at oras na ito? Bakit nyo hayaan kayo gumamit ng wheelchair? Ako, nalulungkot mga nakikinig sa Facebook. Ang daming mayay, ang daming mga pera, ang gaganda. Nakapunta dito, nakalipistik, nakagayak ng maganda, nakontodo alahas, nakaupo na lang sa wheelchair na yan. Hindi na mabuhat ang paa. Ang paa, alam nyo ba, na magana, hindi na mabuhat. Ang ibig sabihin yan, yung sakit na diabetes, bumaba na. Narinito, bumaba sa paa, hindi na pumailangat ang paa. At lalakad man, engkang-engkang na. Kaya ang dalawa na mga aalalay, kulang pa. Itanong niyo sa akin kung bakit. Kasi kapag kayo nagkaroon ng ganong karamdaman na bumaba na sa paa pa, dalawa na aakay sa inyo. Kaya kung sakali man na ako, mariin ang paliwanag ko sa araw na ito. Ang ibig sabihin, umupo lang ako po dito, mga minamahal ko, mga nakikinig sa Facebook. Huwag niyo nang palalain. At buhat naman sana ngayon, matuto kayong magkaroon ng pag-iisip sa pag-inom-inom ng gamot. Kung kayo iinom ng gamot, napakaganda po ng payo ng doktor.
Hindi po yung nakarinig lang kayo ng ganun may pera, bumili na ng sangkas ko. Ininom na ng ininom. Hindi alam na naiipon lang sa loob yun. Kaya kung kayo man ay nagagastusan sa ating pagkukonsulta sa ating mga family doctor, kinakailangan po ipapalo up po natin. Hindi po hanggang gusto natin ibili paulit-ulit. Hindi bali na po kayo magbayad na kayo ay pareseta. Maganda po yung bago-bago nang hindi po maipon sa loob ng bituka ng mga tao, nang mabawasan naman ang dinadialysis. Hindi niyo alam na ang mga iniinom niyo itong kung ano-anong walang kamali-balita. Pag magaling ang mga pag-aahente ng pagtitinda ng mga kung ano-ano, bili naman kayo ng bili kasi umuukol yung pera niyo sa kahon sa lalagyan. Ngayon, sana naman sa aking pananawagan na ito, kayo makinig. Dahil kasi itong aking natuklas na ito, yung mga bakterya na iipon sa tiyan, isip-isipin nyo mga nakikinig, nakakukuha ako ng dalawang puno ng garapon ng peanut butter. Saan niya, alam niyo ba kung saan kinukuha? Ito sa lip. Kaya kung kayo may problema, hindi na kayo dito ko gagawin. Ituturo ko na lang sa inyo ang pamamaraan. Itanong niyo sa akin kung bakit. Ako po kuminsan hindi na rin makagulapay. Kung ano po yung sinasabi ko, para po ako na rin Heto na po ako at nagdidikta na lang po ako. Talaga po ang ginagamot ko ngayon ay mga piling-pili na lang. At ang sinasabi ko po sa inyo kung talagang sino na lang yung inakda ng Diyos. Yung pong pangalan at aking larawan ay pinupuntahan po sila kahit gabi. Umiikot po yung larawan ko na ang ibig sabihin po nila sila daw po pinuntahan at ako daw po umiikot sa kanila. Yung lahat na nangangailangan sa akin nakararating. Kaya isang mapakaliwanag, napakaganda. Babasahin ko na lang po at may ginagana ako. Ito po ang banggit. Magandang araw sa inyo aking mga anak na nabilang na si Mother Pari ngay naririto at sumisigaw at nagkasalaysay. Nagpapaliwanag siya na walang kakurap-kurap sa kanyang mga mata dahil ito ay kinakailangan malaman lahat ng mga taong mamamayan na hindi yung meron lang na may naganap lang kung ano-ano na nangyayari. Ngayon, tutuklasin mo ng mabuti ang karamdaman. Nananawagan din ako na sana naman kung patutuklas nyo ang inyong karamdaman. Gumamit kayo ng tatlong katanungan dito sa Hindi nakarinig lang kayo ng isang balita na pagpapasya, titirahin nyo na agad. Humingi kayo ng ibang pagpapasya at payo at utak na iba. Kasi maganda rin po ang gumagamit at nagtatanong. Hindi po masama ang magtanong. Kaya kung kayo po ay sa araw na ito ay aking sinabihan, isang maligayang pagpasok ng taon 2024. Ang inyo pong naintindihan sa akin ang pagtataas ko at pagtuturo ko tungkol po dito sa aking nalaman na ayan na po, tinrace ko na, ayan na po ang butas ng puwet, tihaya, right side and left. Kaya ito lahat na ito, lalong-lalo na ang babanggitin ko sa inyo. Kapag ang prostate huwag kayong magtanong na ano ba ang prostate. Ang prostate po, umuurong ang ari. Dati pong nakalele na ngayon. Ngayon po, prostate, ayan na lang po. Alam niyo po ba kung ano nakalagay dito? Para na lang punta po ng cosmos. Pumasok na po lahat ng bakterya. At ipapaliwanag ko rin sa inyo na kapag ito'y pumasok, naroon na ang sanga-sanga niyan. At ngayon ko rin po paliliwanag na sa left side sa prostate po, sa sukat po ng aking karunong 750 na ito po yung ilalim ng baranda ng inyong na bagting. Ito po hanggang dito, kinain na po yan lahat na yan, hanggang dito po sa ibabaw ng puklo. Iyan po ay nakukuha. Iyan po, kung ang ilalim ng aring nakaganyan, itataob niyo pong gano'n, hihimas-himasin niyo po yan. Kayo po mga may prostate. Hindi na kayo magtatanong, ako may prostate. Kapag po ang aring nakaganyan at bumalagtot na pong ganyan, prostate na po yan. Para na lang pong plato yan. Kaya ang aking pananawagan napakaganda. Itanong niya, kahit na anong yaman ninyo, at kayo'y milyonaryo, at kahit naman hirap natin, at hindi tayo nag-aral, hayan yan. Kaya ang ating buhay, walang mayaman, walang mahirap. Walang dukha. Kaya kung sakali man na ako'y nakupo dito, ayusin natin ang ating buhay. Isang maganda pong paliwanag ng Mother Pari ng Bulacan ang ngayon isinigaw. Sa kadahilanan ako po
ang aking pong tinanguan sa Panginoon, hanggang December 18, marami po kayong maririnig sa biyaya ng Panginoon para sa taong mamamayan. Ang pagtuturo po ito hindi biro, mga kapatid kong minamahal. At kung hindi ko naman po natuklas, hindi ko po masasabi sa inyo ang mga sitwasyon lang po pala ito ng bakterya. Ang ating po palang katawan parang kiskisan. May darakan na umaapaw, na marmi-marmi, may bigasan, may binili, ganyan po yan. Kaya pag po na-overflow, ang katulad po natin, yung pong kubeta, yung inodoro, yung, ano ba tawag? Poso negro. Yung, ang katulad ng ating tiyan, poso negro. Ngayon nyo lang nalaman, parang poso negro kapag umapaw kung saan lumigo. May isa pa nga pala po ang paliwanag din doon sa mga dinudugo. Na-encounter ko po ito, na puno-puno po ng bakterya ang loob. Doon po pala namumula at umi-stay po yung daanan ng dugo doon. Kaya po umaapaw na may mga tao, kung minsan 30, kung minsan po 3 buwan na dinudugo. Pero ako po mga kapatid na nakikinig, magdasal kayo at ibigay niyo sa Panginoon ang inyong pagtitiwala. Walang imposible. Hindi yung may bahagya lang na dumugo sa inyo ang ginawa niyo, nagparas pa na kayo. Magdasal kayo mga kapatid. Kasi kapag nasaktan na ang inyong matres, konektado na yan sa suso. May kwerda siya, pag nalagot na yan, kasunod na, aalisan na kayo ng suso. Kaya lamang ako nagtsatsaga sa inyo, yung aking natalunton at aking naturol, ipinaliliwanag ko sa inyong dahan-dahan. Kung ito ba sumagi sa inyong isipan, mamamana na hanggang kabata-bataan, wala na ako sa daigdig, masasabi-sabi pa ang aking mga pangalan. Kaya ang pagbabalik loob ko po sa inyong lahat, isang napakaganda para maintindihan ninyo na ang ating palantiyan parang inodoro, parang ano yung nalagyan ng tiyan na? Poso negro. Parang poso negro. Pag umapaw, naririnan, minamanas na, hindi na makalakit. Umapaw na rin sa ilalim ng ari. At meron pa rin ako sasabihin sa inyo sa araw at oras na ito. Hindi ang lahat ng operahin sa luslos operahin. Ngayon ko rin ipaliliwanag sa inyo na meron palang ari ng kalalakihan na inborn. Ito pala po inborn nito konektado sa bituka ng tao kalalakihan. Ito kung ooperahin nyo, nasa dulo na ng mundo. Ito, pag umandar talagang masakit, talagang bupa pa, namimilipit. Kaya kung sakali man, pasisilip nyo mabuti. Hindi ang lahat ng usos operahin. Na-encounter ko rin po dito sa aking panggagamot na lalo-lalo na po yung tinutubuan ng bukol sa labasan ng similya. Na-encounter ko rin po yun. Pag lumalabas na po ang similya ng lalaki, eto na naman pong namimilipit. Na-encounter ko rin po yan, may bukol pala. At yung pala pong bukol na yun ay pinagmumulan din ng damage bakterya. Kaya po ang pinanggagalingan po ng ating mga karamdaman puro bakterya. Wala po tayong magagawa. Napakaganda po ng mga sikreto na ipinagkaloob sa akin ng mahal na Panginoon na tuloy-tuloy ko pong ibinabalita sa mamamayang Pilipino ang lahat ng bagay na ito. At doon sakali man po yung may aabot sa akin, maswerte po. Ang ibig ko po sabihin kumbaga po sa tinda may promo ang Panginoon na yung pong mga napupuntahan dito na maganda po, nakukuha ko po yung sa bato, yung sa colon, yung sa prostate. Iyan po, na ipe-present ko po sa inyo sa Facebook. Nakikita ko po, at saka po, sa pamamagitan din po ng himala sa akin ng ating mahal na Panginoon, nakikita ko rin po yung dumi, yung green, yung dirty water, nakikita ko rin po yan. Kaya ako po'y naririto na maligaya sa araw ng December 12 na ibalita ko po sa inyo ang laman ng aking dibdib. At nananawagan din po ako sa inyo na sana'y huwag kayong magdaramdam. Lalo-lalo na yung mga huwag po kayo magdaramdam sa akin. Ako po kasi inuutosan na magwalis, maglinis, magsama-sama tayong maganda. Lalo-lalo na nanawagan po ako doon sa mga hindi po ako nakikialam sa mga relasyon. Tayo po magdasal sa mahal na Panginoon. Sa araw ng Paskong ito tayo dubakan na ng diretso. Kung ano man po yung karapat-dapat nating ayusin natin ang mga magandang bagay. At kung tayo po dumating sa kalangitan, ibig sabihin tayo po nakapaglinis, nakapagtika. Kasi po, ito po dahan-dahan lamang dinikta sa akin ng mahal na Panginoon na kinakailangan lumugar tayo sa dapat kalalagyan.
At nananawagan din po ako doon sa mga pamilya na walang katahimikan. Kinakailangan po ito araw na oras pa. Araw na oras pa. Ayusin na po natin ang ating buhay. Nang magkaroon naman po ang taahanan natin ng maliwanag na kapayapaan. At kung kayo naman po sana may mga asawa na, huwag na kayong manloko. Ang ibig ko sabihin po magdasal po kayo at lalo naman po kung halimbawa mo dalaga yung inyong tutoksin, maawa naman po kayo sa mga minor de edad na inyong sisiluin sa pamamikisran na magandang kaliskis ng pinansyal. Mother pa rin ang pangalan? Nananawagan sa buong kapuluan, ang ating pong gagawin ay pag-aayos. Kaya po, kung kayo po ay lalaki, itoon po natin, lalaki sa babae, babae sa lalaki. Hindi ko na po pakahabaan ang explanation dahil po tayong naman lahat ay may isip. Kaya lang po, ako po ay tumatango po sa inyo, 1, 2, 3. Ang ibig po sabihin, sumusunod po ako sa utos ng Diyos sa misyon sa akin. Yung pong tabo ko number 2, sana po mahal ng Panginoon, maitaguyod ko ang aking nilagay sa mundo sa edad kong 84. Yung pong pangatlo, maging ayos, maging karapat-dapat sa mamamayang Pilipino ang aking sinabi. At sana naman po, wag na kayong magtimbre sa Facebook ko na kung ano-ano. Pasalamatan po nyo. May isang mother pa rin ng Bulacan, matapang po, na sumunod po sa tawag ng Panginoon. Sa totoo po, sa aking ginagawa ito, ako po'y lilinga-linga. Hindi ko po malaman kung ano ang aking gagawin sa idinantay ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, para po akong isang tandang na nakatingala po akong ganyan. Kapag po dinikta sa akin, hindi na po ako makakilos. Ang sasabihin ko na lang po mahal na Panginoon, susunod po ako hanggang abot ng kakayahan ko. Kaya lang po, mahal na Panginoon, bendisyonan mo naman po yung mga taong tinatawagan ko. Tulungan mo naman po sila. At para naman po ako maging karapat-dapat. Mga kapatid, hindi nagdudulong-dulungan ng mother pa rin. Ako'y isang tao walang pinag-aralan, sukdulan. Ngayon, kapag ako'y po pinatayo niya, madalas po nag-i-English ako, hindi ko po naiintindihan. Kaya kung sakali man, I beg your pardon, sana'y maunawaan niyo yung aking kasaysayan na hanggang December 18, napakarami pong tatalakayin. Marami pong tatalakayin. Heto po ang number 1 kung sasabihin sa inyo. Ipaghalimbawa mo po kayo namamasukan kayo. Meron po kayong bossing. Kapag po kayo mahusay magtrabaho at inalis kayo, tandaan nyo, hindi lang sa inyo gagawin yun. Gagawin yun. Halimbawa mo niya naman po, ako may asawa, ako'y lalaki, may asawa ko, iniwanan ko asawa ko. Po magtitiwala ito sa isang kung ano ginawa nito dito sa unang asawa, ganun din, luluha ka din. Kaya po magandang umaga po sa inyo. Ang aking pong magandang paliwanag napakahaba na lahat sa karamdaman bakterya po lang pala yan. Kaya po aayusin natin lahat at ito po ang aking pananawagan sa buong kapuluan. Ito pong ating karunungan. Nagbuhat dito, kung bagamat may iba-iba po ako sa akin na pinaano. Pero po ito ang una. Pero ang una po langis. Huwag niyo pong ito po langis huwag niyong pagsasawaan. Ang pag-inom po ng langis panghabang buhay. Wari mo po, napainom ko kayo ng 3, sunod-sunod. Tapos po ito, ang alaga sa katawan, 15 katapusan. Ngayon, kung sinabi ko naman po sa inyo na kayo uminom ng 8, gawin niyo po 4. Maya, palipas ng 2 oras, 4. Ito 8. Kasi po, pag binabakbak ang bakterya, naku, todas na. Kaya yung may mga sakit sa bato, i-try nyo ang langis. Kung malalaman lang ng mga may sakit sa bato, iyang nasa loob ng tinyo, maiitim na at burak. Kasi, linis, nakasampil po lahat doon. Kaya kung kayo malakas ang loob ninyo, hindi makasasama ito. Hindi ko inutos sa inyo. Kung gusto lang ninyo. Sagot kayo, kung gusto lang ninyo. Kasi hindi ako nagdidikta. Ito, aking paggagamot sa paniniwala po. Sige po, malapit na magtapos. Kakanta na po ako. Kaya lang po, maghahabilin po ako sa mahal na Panginoon. Sa ngalan ng Ama, na Anak, ng Liwanag na Espiritu Santo. Amen. Ama naming nasa langit, ako po'y naririto at lubos na nagkapapasalamat
sa lahat po na idinikta mo sa akin sa araw at oras na ito. Hindi ko po makakalimutan ang lahat ng bagay na yugto na nagdaan sa aking buhay. Kaya ako po ay naririto na bilang na binigyan nyo ng mariing tagumpay na ang ibig ko po sabihin ay pinapasa ko naman po yung iba sa mga tao. At ang kanila po sanang makamit, tunay na pagbabago. Ayusin nila, hindi yung pamali-mali. Kung naman po yung nagkamali na sila, umayos na po sila ngayon. Dahil ang tawag po dito, kakausapin na tayo ng mahal na Panginoon. Salamat po sa lahat ng aking mga nagpa-follow up sa akin, na aking pinanunood nyo, may matututuhan kayo. Kaya lang po, kakanta ko. Gusto po, ano ba kanta? Eto na po, kanta ko sa ngayon. Sa ngayong Pasko, ito ay ganito, kayo'y sinabihan, dinggin nyo ng mainam, maganda ang yugto na pinagtiisan. Mother pa rin ng Bulacan, Savior'y sumisigaw. Ngayon ay, at sa ngayon dito, ako ay narito, ako ay humarap, ako'y hatulan nyo, kung ano ang hatol, ito'y tatanggapin ko, kasi sumusunod lamang ako sa utos ng Espiritu. At ngayong narinig nyo ito ay pakinggan, at sa tunay linaw naman na pinag-usapan, wala naman sama at sadya mga kababayan, ito lamang ay senya sa akin, bigay ng may kapal. Salamat po sa inyo. Darating na po ang ating Pasko, magmahalan, magbigay ang may pamimigay. It's better to give than receive. Bye-bye!